Nasa stage na po ng paghina ang habagat o southwest monsoon at kahapon ho ay hindi ito masyadong nagpaulan sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pero ngayong araw po ng linggo, asahan natin na muli itong magpapaulan at meron pa rin tayong mga heavy rainfall warning o yellow warning na aasahan dyan po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Samantalang sa ating pong monitoring system o monitoring domain, may dalawang sama po tayo ng panahon na minomonitor, isang low pressure area at merong isang tropical depression na nasa labas ng ating bansa. Alamin natin lahat ng mga detalye, pero bago ho tayo magpatuloy, syempre, huwag nyo hong kakalimutan naman na i-like, i-share at subscribe ang ating channel para mas marami ho ang makapanood. Ako po muli si Kuya Francis, ang inyong araw-araw syempre nakasama sa lagay ho ng ating panahon ngayong araw po ng linggo, August 16 na po, 2026. So kahapon po, ganito, madaling araw lamang po nakaranas ng mga pag-uulan, and then pagdating po ng umaga sa tanghali sa bandang hapon, medyo hindi na ganun ka-consistent ang pag-uulan dulot po ng habagat. So yun po yung tinatawag natin na proseso ng habagat sa kanyang paghina. So yung unti-unting paghina ng habagat, itinatawag natin papalapit na sa kanyang monsoon break. Pero napansin nyo ba, sobrang malinsangan po at nagkakaroon ng moist kahapon sa lahat po ng area dyan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kahit yung mga dingding, mga padar natin nagkakaroon ng moisture. Kasi po ang habagat, ito po yung malakas na hangin na may kasamang moisture na nanggagaling po sa West Philippine Sea o Indian Ocean. And karaniwan ng habagat ay merong lakas ng hangin na 35 to 50 kilometers per hour. Pero i-take note po ninyo na mas malakas ang bugso ng habagat sa category 1 na bagyo o signal number 1 ho na bagyo. Ngayon ho, tulad na aking sinabi, hihina naman ang habagat by next week, pero magpapaulan pa rin po ito. Hindi porkit sinabi ko na hihina ng habagat, automatically wala na pong pag-ulan. May proseso po yan. Minsan kahit sa proseso ng paghinang habagat, bigla akong bumubugso yan. Sa inilabas ho ng Pag-asa na tinatawag ho natin na forecast weather condition, narito pa rin po ang mga lugar po na apektado ng habagat o southwest monsoon. Sa may Ilocos region pa rin po, sa may Abra kasama po ang Benguet, Zambales, Bataan, Nueva Ecija kasama ho ang Tarlac, Occidental Mindoro ay patuloy pa rin pong makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa habagat o southwest monsoon. Kaya yung mga low-lying areas po dyan, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Sa nalalabing bahagi naman po ng Visayas at Mindanao, hindi po direktang apektado ng habagat o southwest monsoon. Kaya po kung mapapansin ninyo, sa malaking bahagi ng Luzon, dito sa may Visayas at Mindanao, ay magkaiba ang sitwasyon po ng lagay ng ating panahon. Maulan po sa Luzon, Visayas at Mindanao, sobra naman pong mainit at tagtuyot po, kailangan na nga daw po nila ng tubig. So mamaya i-explain ko sa mga taga Visayas at Mindanao kung bakit walang mga pag-uulan ho dyan. Eto ho, ang habagat kasi normally talaga, kanlurang area lamang ng ating bansa ang pinapaulanan po nito. At kapag ka ito ay hinahatak ng isang malakas na bagyo, kumakalat ho yung tubig niya sa malaking bahagi ho ng ating bansa, lalo na po kanlurang Luzon. Pero kapag sobrang malakas yung bagyo at hinatak ito, kumakalat yan o maabot pa rin yan kahit sa kanluran po ng Visayas at Mindanao. Yun kung sobrang lakas po ng bagyo na hahatak sa kanya para ma-spread out po yung hanging habagat o southwest monsoon. Pero sa pagkakataon pong ito, wala na pong bagyo na humahatak dito dahil nga po yung mga bagyo na nasa labas ng ating bansa, yung bagyong Nangka, yung bagyong Tianhom, yung bagyong Philo at yung mga tropical depression, mga low pressure area ay masyado pong malayo. Bagamat sa ngayon, meron tayong dalawang sama ng panahon bukod po sa habagat na minomonitor at yan po ay nakikita sa ating monitoring domain. Balikan natin yung habagat at saglitin natin itong dalawang sama ng panahon na atin pong minomonitor. Titignan kasi natin kung yung isang tropical depression ay magpapalakas sa habagat. Kasi ganito po, pag may mga bagyo kasi o kahit sabihin nating LPA, tropical depression, tinitignan natin yung magiging epekto nun sa habagat. Ito po, etong LPA muna, tignan natin. Unlikely po ang category at meron po itong lokasyon na 2,335 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon.
Bagamat ito pong LPA na ito ay inaasahan na malulusaw din o mawawala sa mga susunod na mga oras o mga araw, still tinitignan pa rin natin yung sirkulasyon ng hangin nito. Ito naman pong tropical depression o mahinang bagyo, wala pa tong international name. Meron po itong lokasyon na 3,115 kilometers east of northeastern Mindanao. Tinataglay po ang hangin na merong lakas na 45 kilometers per hour at merong bugso na umaabot po sa 50 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po nito pa northwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. Ang isang bagyo sa malang panahon pag pa northwestward ng kilos niyan, papasok yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon po, ay wala pa naman itong direktang epekto sa anumang bahagi ho ng ating bansa. Pero may epekto ba sa habagat? Ito po, no? Kapag ho kasi mahinang bagyo like tropical depression, tropical storm, hindi po masyadong naaapektuhan ang habagat o southwest monsoon. Maliban na lamang kung typhoon o super typhoon, talagang ang hanging habagat ay magiging mas malakas o yung tinatawag po natin na enhanced habagat o mangyayari yung tinatawag na rapid intensification. So, eto bang tropical depression, Kuya Francis, hindi magiging typhoon o super typhoon? Base po sa ating advanced weather forecast sa tropical cyclone threat potential, hindi naman po nakikita na magiging malakas itong tropical depression. Bagamat nakikitang lalapit sa loob ng ating par, hindi naman siya banta bilang magpapalakas ulit sa habagat o southwest monsoon. Eto ho, marami nag-aabang kailan daw po ba talaga mawawala ang habagat kasi talagang hindi na makapaglabang ating mga kababayan, naipon na yung mga labahin, no? At yung mga lugar na low-lying area sa Metro Manila, talagang mabilis yung bumabaha. Ito po, ang habagat po, tandaan ho ninyo, ang nagpapalakas lang dyan, yung mga bagyo na malapit po or kung may bagyo sa loob ng ating par o yung sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, yun po yung nagpapalakas sa habagat. Kapag wala hong bagyo, sa loob ng 3 hanggang 5 araw, tuloy-tuloy po ang paghina ng habagat o southwest monsoon. Sa pagkakataong ito, nasa proseso ng habagat ng paghina, malapit na ito sa pagiging monsoon break. Pero tulad na aking sinasabi, kapag nandoon sa paghina ng proseso ang habagat, bumubugso pa po yan. Kaya nga po, lagi ko sinasabi, no, na ang epekto ng habagat ay parang malabagyo din. Mas malakas pa sa signal number 1 na category po, no, ng bagyo ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Kaya po pag narinig ninyo na umiira lang habagat o habagat season, ano na yan, mga pagbabaha na ho yan, no? Pero kapag typhoon, super typhoon naman ang ating naririnig, ang titignan natin dyan yung mga bubong natin. Kasi yan talaga ang karaniwan na nagiging pinsalan ng mga malalakas na bagyo. Sobra pong mga malalakas na hangin. In short, mga kababayan, pagdating po ng mga susunod na mga araw, itong week po na paparating, ay magiging mas maganda na o mag-i-improve na po ang panahon dito po sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa, malaking bahagi ng Luzon. At kapag nawala naman ang habagat o nangyari na yung pansamantalang paghina o pagkawala ng habagat, papalit naman po yung easterlies o yung maalinsangang hangin na manggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Kapag meron tayong easterlies, ay mas aktibo naman ang mga local thunderstorms. Ang local thunderstorms bandang hapon po at minsan hanggang sa gabi ito nagpapaulan. At merong 2 kategorya. Kahit walang bagyo tapos meron tayong easterlies, local thunderstorms, merong 2 nagbibigay ng kategorya. Merong mahina na 30 minutes hanggang 45 minutes ang ulan ibinibigay at meron naman pong malakas o severe thunderstorms na merong 1 hanggang 2 oras po ang binibigay na pag-ulan sa mga direktang lugar po na apektado ng mga pag-ulan po nito. So ngayon, explain ko mabuti kasi nga po, no, maraming mga senior natin, mga kababayan natin, ang itinatanong kung yung mga bagyo pa ay isa lang ba ang lakas or hanggang ilang category. Ito po, ulitin ko, yung mga solid na viewers ko dyan, alam na yung mga ganitong sinasabi ko. Pero syempre, uulitin ko po. Ang mga bagyo po sa atin ay hanggang 5 kategorya. Tropical depression, yan po yung pinakamahina. Ang tropical depression natin, meron pong lakas ng hangin na 55 to 62 kilometers per hour. Ang tropical storm category 2, ang severe tropical storm category 3, ang typhoon category 4, ang super typhoon ay category 5. Kapag mahinang bagyo, category 1 hanggang category 3,
more on mas maraming ulan ang ibinibigay nito pero hindi ho ganun kalakas ang hangin. Kapag mga typhoon at super typhoon naman, sobrang lakas ho ng hangin nito pero hindi ganun karami ang tubig o ulan na ibinibigay nito. Bukod naman sa may hinang bagyo, malalakas na bagyo, mas delikado naman po ang habagat. Kasi ang mga bagyo ho, no, karaniwan nagpapaulan yan 1 hanggang sa 3 araw. Minsan hindi pa nga natin nararamdaman, di ba? Yung Super Typhoon Inday, Super Typhoon Francisco, yung Super Typhoon Sinlaco, puro malalakas na bagyo yan pero hindi tayo nakaranas ng mga pag-uulan. Pero ang habagat na sinasabi nilang napakahina, habagat lang yan eh. Binabaliwala ng mga kababayan natin ay nagpalubog sa malaking bahagi ho ng Metro Manila, no? Parte ng Luzon po talaga. Kaya ang habagat hindi po natin pwedeng baliwalain. Kapag narinig nyo ang salitang habagat o habagat season, maghanda na sa bantaho ng mga pagbabaha, lalo na po sa mga bahaing lugar. Ngayong araw po ng linggo, wala naman po tayong nakataas din na gale warning, pero yung mga kababayan natin, ngayon mga kababayan, babanggitin ko po yung mga lugar na apektado po ng yellow warning, kaya maging alerto pa rin at mag-antabay kung papalaot ho, no? Meron po tayo ngayon nakataas pa rin na 50 to 100 mm sa dami ho ng pag-uulan sa may Zambales at sa may Bataan. 50 to 100 mm sa dami pa rin ng pag-uulan sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Wala na po tayo sa orange and red warning, pero ang yellow warning po medyo hindi naman ganun karaming ulan pero delikado pa rin kung magtutuloy-tuloy po ito dulot po ng habagat o ng southwest monsoon. Bigyan ko po kayo ng mga paalala para maging handa ang mga kababayan natin. Unang-una, yung mga low-lying areas po sa mga lugar na binanggit ko, no? Especially sa malaking bahagi ng Luzon, Metro Manila, ay mag-ingat sa banta pa rin ng mga pagbabaha, lalo na po sa mga bahaing lugar. Yung mga basura, wag itapon kung saan-saan yung mga plastic para hindi po bumara sa kanal na siyang nagiging dahilan kaya magbilis mag-flow ang tubig baha po, no? At pangalawa naman, i-ready pa rin natin yung ating mga importanteng gamit, mga dokumento at papeles, i-safety sa mga lugar na hindi po mababaha. Go bags, importante pa rin. Dapat meron tayong medicine kit, meron tubig, meron flashlight, may pito, merong cash. Kung sakasakali po na magkaroon ulit tayo ng buong araw na pag-uulan, ay nakahanda po tayo. Eto pa po, mag-stock tayo ng pagkain na kayang tumagal po ng pang ilang araw. Hindi naman kailangan na sobrang dami. Yung kaya lang ng budget natin, bigas, mga delata, yung mga bagay ho na magagamit at mailuluto natin in case of hindi tayo pwedeng lumabas. Kailangan din po, mga kababayan ko, ipanalangin natin sa Lord na mawala na po ang habagat, no, o humina na ng tuluyan dahil talaga ang mga kababayan natin sa North Luzon, dito po sa Southern Luzon, kanlurang bahagi ng Luzon, ay sobra na pong nakakaranas ng mga pagbabaha na hindi na makapagtrabaho, yung iba hindi na makapasok. Kaibahan naman sa Visayas at sa Mindanao, sobrang mainit naman po. Ganyan po ang nangyayari sa pabago-bagong panahon natin. Ipanalangin din natin na itong mga sama ng panahon ay lumayo po, no, at hindi pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At ito po mga kababayan, sa mga nagtatanong kung kailan ba talaga totally nagsimula ang habagat, ito po ay nagsisimula June hanggang September po. So medyo yung habagat is mararamdaman pa natin. And then papasok ang amihan pagdating ng October hanggang February. Pero dahil meron tayong outbreak ng El Nino, pwedeng maputol po yung gano'n, no? Pwedeng mapatagal pa yung amihan dahil papasok ang El Nino sa pagitan po ng October hanggang sa December. So ang epekto ng El Nino, mas malimit na mga bagyo, pero pag merong bagyo, malalakas naman po ito. I-summarize natin ang lagay ng ating panahon. Pangunahing weather system pa rin po na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa ay ito pa ring habagat o southwest monsoon. Inaasahan ngayong linggo, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi ay magpapaulan po ito sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pangalawa, meron pa rin tayong mga localized thunderstorms na pwedeng makaapekto sa Visayas area at dyan po sa parte ng Mindanao. Meron tayong dalawang sama ng panahon, isang LPA, isang tropical depression, pero walang direktang epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. So mga kababayan, bago ko tapusin, syempre ginagawa natin to araw-araw sa ating update, ang pagbibigay po ng salita po ng ating Panginoon. So ito po ang ating Bible verse ngayong araw po ng linggo at ito po ay matatagpuan sa mga Kawikaan chapter 3 verses 5 hanggang 6. At ito po ang sinasabi: magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa
at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. So napakaganda at napakasarap po pakinggan ang salita ng ating Panginoon, lalo na po kung ito'y ating susundin. Tulad ng sinasabi sa salita niya sa Kawikaan ay kinakailangan po na alalahanin natin ng Panginoon sa lahat po ng ating ginagawa, no? Kung tayo ay lalabas, magpipray, kakain, magpasalamat sa Panginoon, sa lahat po ng ating ginagawa, kailangan po natin siyang alalahanin. At huwag tayong manangan sa sarili nating karunungan. Magtiwala po tayo sa Kanya ng buong puso. Minsan kasi bilang isang tao, ay meron tayong tinatawag na parang, ay kaya ko na to, alam ko na ang lahat, pero hindi natin alam na yung knowledge na meron tayo ay nanggagaling po sa Panginoon at hindi po sa sarili nating karunungan. Tayo tao lamang, kapag hindi tayo nakadepende sa Panginoon, tayo ay wala. We are nothing without God po mga kaibigan, no, mga kababayan. So dapat tayo po ay laging magtiwala sa Panginoon at alalahanin natin siya sa lahat po ng ating gagawin. At ngayong araw po ng linggo, kung kayo po pupunta sa simbahan o mamamasyal, palagi ho kayo magdala ng payong, jacket, kapote, kumbota sa mga mabahayang lugar at palagi ho kayong mag-ingat. Pasensya na ho, ako po muli si Kuya Francis at eto na po yung shoutout natin at iisa-isahin na po natin. So eto na po, shoutout time po tayo at inilista ko pa po para hindi ko na po makalimutan. Yung mga hindi ko po mababanggit na nagpapa-shout out, pasensya na po kayo. Sorry po kung hindi ko po kayo mabanggit. Bawi na lang po ako sa next update. Simulan na ho natin. Unang-una, shout out po kay Ma'am Rizalina Alconis from Bigan City, kay Sir June Bisguera from Gising, Gataran, Cagayan Valley, kay Ma'am Jennifer Bayos from Rodriguez Rizal, kay Ma'am Lourdes Canlas from Bayanan, Muntinlupa City, kay Sir Rod Samoranos from Barangay Marilag, Project 4 Quezon City, kay Sir Meliton Sagun. Ito po sinasabi niya, shout out kay Imelda Sagun from Binangonan, Rizal, kay Nanay Teresita Antojado, shout out po sa Olea family, Antojado family, Purok 6, Katanig, Hermosa, Bataan, kay Nanay Elena Barcelon from Valenzuela City, kay Ma'am Jocelyn Santos ng Santa Margarita, Samar, at kay Ma'am Arlene Belen from Marilao, Bulacan, kay Nanay Mirna Gonzales, at shoutout na po kay Antonio Sanchez from Nueva Ecija. Shoutout din kay Sir Rolando Padua from Josephine Padua po, no? Yun po sinasabi niya. Kay Ma'am Flor Arabe, ito po sinasabi, Nanay Flor Arabe Ragay from Camarines Sur, kay Ma'am Emelda Valencia, shout out po, kay Nanay Famela Farms from De La Paz Norte, City of San Fernando, Pampanga, kay Nanay El Vitorio from Alimax Home Subdivision, Dagupan City, kay Ma'am Bella Onera from San Carlos, Alicia. Ito po kay Nanay Edna Laban from Bulacan, kay Sir Bernardino Cabero from Muñoz, Nueva Ecija, kay Hasyana Dagis ng Maligaya, Makaping, Rizal, Nueva Ecija, kay Sir Andy Samong from Mekawayan, Bulacan, kay Ma'am Leonora Pineda from Caloocan City, kay Christine De Luyas from Santa Maria, Bulacan, kay Priscilla De Guzman ng Madapdap, Mabalacat, Pampanga, kay Sir Felix Salazar, kay Edsel Bacalbos ng Mahayhay, Laguna, kay Jilin Nacario, Novaliches, Quezon City, kay Mari Lugumbok ng Malay Aklan, kay Ma'am Imelda Morilla ng Polillo Island, kay Tatay Bam, kay Randy Morales, shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta.